May mga pagkain na kapag nakakain natin ay nagbibigay sa atin ng saya. Minsan ang dahilan nito ay meron tayong naaalala sa pagkain na yon. O kaya ayon ang madalas na niluluto sa atin ng taong malapit sa ating puso. Malaki ang nagagawa ng pagkain sa atin. Hindi lang ito pamatid gutom kundi may mga magagandang alaala rin itong nakakabit sa ilan sa atin. Ngunit paano kung ang paborito mong pagkain na niluluto ng taong malapit sa iyo ay hindi mo na matitikman dahil sa isang pangyayari na napakasakit tanggapin? Dear Papa Dudut, ako nga pala ang klase ng tao na masyadong emosyonal. Ayaw na ayaw ko ang salitang paalam at goodbye. Sa lahat ng ayaw ko mangyari sa buhay ko ay ang magpaalam sa akin ng kahit na sinong tao na malapit sa akin. Ang kwento kong ito ay may kasamang kababalaghan na hanggang ngayon ay nagbibigay pa rin ng kilabot at lungkot kapag naaalala ko. Itago niyo na lamang ang tunay kong pagkatao sa pangalan na Yula. Nangyari ang aking ikukwento noong ako ay high school pa lamang. Isa ako sa naniniwala na pinakamasayang parte ng pagiging estudyante ang high school. Diyan ko na-experience ang magkaroon ng mga kaibigan na kasama ko sa lahat ng kalokohan. High school din ako nang magkaroon ako ng first crush. First year ako noon at ang naging crush ko ay 4th year. Sobrang sikat kasi siya sa school at ang gwapo pa. Magaling pang mag-basketball kaya ang dami ko ring kaagaw sa kanya noon, Papa Dudut. Kung ang ibang tao kapag tinatanong kung sino, ang isang tao na hindi nila malilimutan noong high school sila ay malamang na isang kaibigan o guro ang kanilang isasagot. Pero ang sa akin ay iba, Papa Dudut. Ang isang tao na hindi ko makakalimutan na naging parte ng aking high school life ay si Ate Liza. Hindi siya isang guro sa school namin. Ang totoo ay hindi siya parte ng staff sa school kung saan ako nag-high school. Siya ay isang tindera ng turon at tuwing 3:00 ng hapon hanggang uwian ay nasa labas ng aming eskwelahan. Doon siya nagtitinda kapag ganong oras. Simula nang tumungtong ako ng high school ay palagi ko nang nakikita si Ate Lisa sa labas ng eskwelahan at nagtitinda siya ng turon. Nung una ay hindi ako bumibili sa kanya kasi hindi ako mahilig sa matatamis na merienda. Palagi ko siyang nilalagpasan kapag uwian at mas pinipili kong bumili ng fishball at kikiam. Hanggang isang araw ay 5 pesos na lamang ang pera ko at nagugutom ako. Nakita ko si Ate Lisa na nasa gate ng aming eskwelahan. Kapag hindi pa uwian ay bawal pa kaming lumabas kaya doon siya lagi para kapag may bibili na estudyante o teacher sa kanya ay pupunta na lamang sa gate. Gutom ako ng time na yon at naisip ko na mabubusog ako sa isang piraso ng turon. May baon naman akong tubig palagi. Nilapitan ko si Ate Lisa at tinanong ko siya kung magkano ang isang turon. 7 pesos pala. Nang sinabi ko na kulang ang pera ko kasi 5 pesos lang ay binigyan pa rin ako ni Ate Lisa. Ayos lang daw kahit kulang ako ng 2 piso. Kahit sinabi ko na babayaran ko siya bukas ay sinabi niya na hindi yun utang kundi bigay na lang talaga. Kahit 2 pesos lang yun ay malaking bagay na para sa akin yun. Lalo na at teenager pa ako nang mangyari yun, Papa Dudut. Doon ko nakita ang kabutihan ng loob ni Ate Lisa. Kung i-describe ko si Ate Lisa ay maliit na babae siya. Kayumanggi ang balat dahil mula umaga hanggang hapon ay nagbebenta siya ng turon. Tapos payat siya at nung nagkakilala kami ay 40 years old na siya. Yung mukha niya ay parang palagi siyang pagod pero kapag may bumibili na sa kanya ay automatic na
ang matamis na ngiti niya. Meron siyang 4 na anak at 3 taon nang patay ang kanyang asawa. Ang pinakamatanda niyang anak ay 12 years old pa lamang. Lahat yon ay nalaman ko nang makipagkwentuhan ako kay Ate Lisa. Naging magaan na rin kasi ang loob ko sa kanya at gaya nga ng sinabi ko, ay hindi ako mahilig sa matatamis na merienda pero simula na makakain ako ng tindang turon, ni Ate Lisa ay naging paborito ko na yon. Meron din kasi yung kasamang langka tapos 7 pesos lang. Simula nang bumili ako ng turon kay Ate Lisa ay palagi na akong bumibili sa kanya, Papa Dudut. Tuwing break time sa hapon ay pumupunta agad ako sa gate ng school para bumili ng turon ni Ate Lisa. Kung hindi man ako makapunta ay tuwing uwian ako bumibili sa kanya at kinakain ko habang naglalakad ako pauwi sa bahay. Mula first year hanggang 4th year high school ay palagi kong nakikita si Ate Lisa sa labas ng school para magbenta ng turon. Naging parang nanay ko na nga siya dahil kapag mataas ang nakukuha kong score sa quiz at exam ay sa kanya ko unang sinasabi. Tuwang-tuwa siya kapag gano'n na para bang isa ko sa mga anak niya. Ang sabi niya kasi sa akin ay hindi na nakapag-aral ang mga anak niya. Yung panganay niya raw ay grade 6 lang ang natapos at hindi na nakapagpatuloy pa dahil sa hirap ng buhay. Yung kinikita niya kasi sa turon ay nababawasan pa kasi nagbabayad pa siya ng nautang niya noong nagkasakit at namatay ang kanyang asawa. Dahil sa alam na ni Ate Lisa na palagi akong bumibili ng turon sa kanya ay gumagawa siya ng isang turon na may maraming langka at yun ang ibinibigay niya sa akin. Kapag bibili ako, itinatabi niya yon para sa akin. Espesyal daw kasi ako sa lahat ng suki niya. Sa ilang taon na nakilala ko si Ate Lisa ay nakita ko kung gaano siya nagsumikap sa buhay para sa mga anak niya. Pangarap daw niya na kahit isa sa mga anak niya ay makapagtapos ng kolehiyo. Para daw kapag may isang nakatapos ay makakahanap ng magandang trabaho at pwede raw pag-aralin nito ang iba pang mga anak niya. Kaya raw bukod sa pagtitinda ng turon ay naglalabada rin siya kapag may gustong magpalaba sa kanya. Ganun lang daw kasi ang kaya niyang trabaho dahil sa hindi siya nakapagtapos ng pag-aaral at ayaw niya na matulad sa kanya mga anak niya lalo na at lahat ay babae ang mga ito. Kaya sana bago ako mamatay ay maibalik ko sa pag-aaral yung panganay ko. Sayang kasi at matalino yun kagaya mo, ang sabi sa akin ni Ate Lisa. Magkausap kami ng hapon na yon at uwian na at madalas ay nakikipagkwentuhan ako sa kanya bago ako umuwi sa bahay. Nakakatakot naman yung sinabi mo, ate. Hindi pa po kayo mamamatay. Matagal pa ang buhay ninyo. Mararanasan mo pa ang masarap na buhay. Yayaman ka pa at ang mga anak mo, ang sabi ko kay Ate Lisa para palakasin ang loob niya. Tumatanda na kasi ako, Yula. Humihina na rin ang katawan ko. Kaya sana ay swertehin ako sa buhay para mabigyan ko ng maginhawang buhay ang mga anak ko, ang wika pa ni Ate Lisa. Ang totoo ay naaawa ko kay Ate Lisa, Papa Dudut. Kung meron nga lang ako maitutulong sa kanya ng panahon na yon ay ginawa ko na. Pero estudyante pa lamang kasi ako at hindi na naman kasi mayaman. Sakto lang. Kaya yung pagbili ko ng turon kay Ate Lisa araw-araw ay alam ko na malaking bagay na para sa kanya. Hayaan mo ate, kapag ako nakatapos ng college at naging teacher na ako ay tutulungan kita. Promise ko yan sa'yo, ang sabi ko kay Ate Lisa. Salamat Yula, pero huwag ako ang isipin mo kundi ang sarili mo, saka sa mga magulang mo. Kung kaya mo ay bumawi ka sa kanila, sambit pa ni Ate Lisa. Marami pang mga payo si Ate Lisa sa akin, Papa Dudut. Sinabi niya sa akin na ayusin ko ang aking pag-aaral dahil nagpapakapagod ang mga magulang ko sa pagtatrabaho para maibigay ang aking pangangailangan. Nang sabihin ko sa kanya na hindi pa ako pinapayagan ng parents ko na magkaroon ng boyfriend ay sinabi niya sa akin na sundin ko na lamang ang mga ito. Pinoprotektahan lang daw ako ng parents ko.
Pero kung siya raw ang tatanungin at siya ang nanay ko, ay okay lang sa kanya na mag-boyfriend ako basta alam ko ang aking limitations. Kaya naman na magkaroon ako ng boyfriend noong 4th year ako ay kay Ate Lisa ko lamang sinabi. Walang kaalam-alam noon ng parents ko. Pinagsabihan ako ni Ate Lisa na huwag ako mag-focus sa boyfriend ko kundi sa pag-aaral ko. Nag-promise ako sa kanya na hindi magiging hadlang ang boyfriend ko sa aking studies. Yun nga lang ay hindi rin kami nagtagal ng naging first boyfriend ko. Dahil sa nakatunog na ang mama at papa ko na meron akong jowa. Kaya naman nakipag-break na lamang ako sa takot ko na malaman ng mga magulang ko. Nang ilang buwan na lamang at gagraduate na ako ay napansin ko ang pagiging malungkot ni Ate Lisa. Nang tanungin ko siya ay sinabi niya na mami-miss niya pala ako kasi malapit na ako makatapos ng high school. Hindi na raw pala niya ako makikita kapag nakagraduate na ako. Pero ang sabi niya ay masaya siya na makapagtatapos na ako ng high school. Para na kasi niya akong anak at masaya siya na naging parte siya ng aking high school life. Nag-promise ako noon kay Ate Lisa na kahit mawawala na ako sa high school, ay hindi ko siya kakalimutan. Nangako ako na pupuntahan ko pa rin siya sa school na yon para bumili ng masarap niyang turon tapos ay makikipagkwentuhan ako sa kanya. Hindi man araw-araw pero pinangako ko na hindi ko siya kakalimutan, Papa Dudut. Aasahan ko yan, Yula. Ihintayin kita. Kapag hindi mo na ako pinuntahan dito ay ako ang pupunta sa bahay ninyo. Ang naluluhang sambit ni Ate Lisa. Sige lang ate. Daan ka minsan sa bahay namin tapos sumigaw ka lang ng turon at lalabas agad ako para bumili sa'yo. Ang natatawa kong turan. Dumating na nga ang araw ng graduation. Masaya na malungkot ang aking pakiramdam. Masaya kasi makakapag-college na ako at malungkot kasi may mga tao akong mami-miss at isa na doon si Ate Lisa. After ng graduation ay nakita ko si Ate Lisa sa labas ng school. Nagtitinda pa rin siya ng turon. Mahigpit ko siyang niyakap at nagkaiyakan pa kaming dalawa. Proud na proud siya sa akin, Papa Dudut, at pinakilala ko siya kina Mama at Papa at sinabi ko na si Ate Lisa ang nagbibigay sa akin ng advice. In-invite namin si Ate Lisa sa bahay para sa simpleng celebration ng aking pagtatapos at nagpunta naman siya. Habang kumakain na kaming lahat sa bahay ay napansin ko na hindi ginagalaw ni Ate Lisa ang pagkain na kinuha niya. Nilapitan ko siya at pasimple ko siyang tinanong kung bakit hindi siya kumakain. Ang naisip ko ay baka hindi niya gusto ang pagkain na inihanda ni Mama o kaya ay bawal ang lahat ng yon sa kanya. Yula, ipapabalot ko na lang ang mga ito ha, para pasalubong sa mga anak ko. Kaya hindi ko na ginagalaw. Ang nahihiyang sabi ni Ate Lisa. Ate, kainin mo na yan tapos ipagbabalot pa kita ng pagkain para sa mga anak mo. Magpakabusog ka ngayon. Maraming pagkain na niluto si Mama. Ang sabi ko kay Ate Lisa. Nang sabihin ko yon ay saka lang nagumpisang kumain si Ate Lisa. Habang kumakain siya ay pinagbalot ko na siya ng lahat ng handa at sinadya kong damihan para sa 4 niyang anak. Nakita pa nga ako ni Mama sa ginagawa ko at nang sabihin ko na para sa mga anak ni Ate Lisa ang binabalot ko ay hinayaan lamang niya ako. Mas lalo tuloy akong humanga kay Ate Lisa bilang nanay, Papa Dudut. Kahanga-hanga rin ang mama ko pero sa katayuan ng buhay ni Ate Lisa ay masasabi ko na isa siyang napakabuting ina. Yung pagkain kasi na para sa kanya ay handa siyang hindi kainin para merong kainin ang mga anak niya. After ng high school ay nagpatuloy pa rin ako ng pag-aaral sa college kahit alam ko na medyo kapos kami. Nag-promise si Mama at Papa sa akin na pagtatapusin nila ako hanggang sa maging teacher ako. Basta ayusin ko lamang at mag-focus ako sa pag-aaral. Tungkol naman kay Ate Lisa, kagaya ng promise ko sa kanya ay pinupuntahan ko pa rin siya sa dati kong school kapag kaya ng oras ko. Bumibili pa rin ako ng turon niya at nakikipagkwentuhan sa kanya. Inilapit niya pala sa mayor ng lugar namin ang panganay niyang anak para maging isang scholar. Nagpasalamat siya kay mayor
Kasi pati yung anak niya na 10 years old ay pinag-aral na rin ito. Sabi ko naman sa iyo ate, huwag kang mawawala ng pag-asa. Makakapagtapos din ng pag-aaral lahat ng anak mo. Masaya kong sabi sa kanya. Sana nga Yula, para naman kapag wala na ako dito sa mundo ay hindi ako mag-alala sa kanila. Kasi meron silang pinag-aralan. Iba rin kasi kapag may pinag-aralan ng isang tao hindi sila magagaya sa akin. Ang sabi pa ni Ate Lisa. Hindi ba ang sabi ko sa iyo ay huwag mong maliitin ang sarili mo ate. Nakaka-proud ka kaya. Biruin mo kahit na hindi ka nakatapos ng pag-aaral, nabubuhay mo pa rin ang 4 mong anak. Sabi ko sa kanya. Kahit na nasa college na ako at medyo malayo ang pinapasukan ko sa dati kong school, ay hindi ko pa rin kinalimutan na puntahan si Ate Lisa at bumili ng turon niya. Napupuntahan ko pa siya noon ng 3 o 2 beses sa isang linggo pero nang tumungtong na ako sa pangatlong taon ko sa kinukuha kong kurso ng time na yon ay mas naging busy na ako. At naging resulta noon ay may mga dumaan na linggo na kahit na isang beses ay hindi ko na nagawang puntahan pa si Ate Lisa. Kaya nang isang beses na napuntahan ko siya sa labas ng dati kong school ay sinabi ko sa kanya ang aking sitwasyon at naunawaan niya ako. Huwag ko raw siyang isipin at magagalit pa nga raw siya kapag naapektuhan ang pag-aaral ko nang dahil sa pag-iisip ko na mapuntahan ko siya. Okay na raw sa kanya na makita niya ako na isa ng guro pagdating ng araw. Sa pagkikita namin yon ni Ate Lisa ay napansin ko na sobrang lungkot ng kanyang mga mata. Kahit sinasabi niyang masaya siya dahil mataas ang grades ng mga anak niya ay may kakaiba akong lungkot na nakita sa kanya sa oras na yon. Nang sinabi ko yon sa kanya ay pabiro niyang sinabi na baka raw malapit na siyang mamatay. Pinagalitan ko si Ate Lisa at sinabi ko na hindi dapat siya nagsasalita ng ganon kasi natatakot ako. Tinawanan lamang ako ni Ate Lisa at sinabi niya na kapag daw sinasabi ng isang tao na mamamatay na ito ay mas talong humahaba ang buhay. Kaya raw palagi niyang binibiro na malapit na siyang mamatay para mas humaba pa ang kanyang buhay. Nang nasa huling taon na ako sa aking kurso ay mas lalo na ako nawala ng oras para kay Ate Lisa. Pero nagawa ko pa siyang i-invite noon sa aking debut party pero hindi siya nakapunta. Ang ginawa ko ay pinagtabi ko siya ng mga handa at dinala ko sa kanyang bahay. Ang mga anak lang niyang naabutan ko roon dahil nagtitinda pa raw ang nanay nila. Halos isang beses sa isang buwan ko na lamang napupuntahan si Ate Lisa pero hindi ko narinig na nagtatampo siya sa akin. Talagang inunawa niya na masyado na akong busy sa aking pag-aaral. Nagawa ko naman na makatapos ng kolehiyo papadudot at sinabi ko yon kay Ate Lisa at naluha pa siya. Kasi hindi siya makapaniwala na hanggang sa panahon na yon ay hindi ko pa rin siya nakakalimutan. Akala ko talaga ay mamamatay na lamang ako nang hindi ko naaabutan ang pagtatapos mo Yula. Salamat sa Diyos at hanggang ngayon ay buhay pa rin ako. Masayang sabi ni Ate Lisa. Ayan ka na naman sa mga salita mong ganyan Ate Lisa. Ayoko sabi ng ganyan. Saka hindi ka pwedeng madeds kasi dapat naroon ka sa kasal ko sa kasabinyag ng anak ko. Kunwari ay naiinis kong sabi sa kanya. Aba Yula, ikaw ba ang Diyos at ikaw ang magdidikta kung makakaabot pa ako sa kasal mo? Hindi natin masasabi yan. Baka bukas ay mawala na ako kay mamaya, ang sabi pa ni Ate Lisa. Dahil sa hindi ko nagusto ang usapan namin ni Ate Lisa ay nagpaalam na ako sa kanya. Medyo inis ako nang maghiwalay kami papadudot. Inis ako kasi minsan na nga lang kaming magkita ay puro kamatayan pa ang pinag-uusapan namin. Gusto ko kasi na maging positive lamang siya sa buhay kasi naniniwala ako na marami magandang bagay ang darating sa kanya dahil sa isa siyang mabuting ina at kaibigan. Ang hindi ko alam ay yun na palang magiging huling pag-uusap at pagkikita namin ni Ate Lisa papadudot. After ng graduation ay lumuwas ako ng Maynila para mag-review sa mga exam na kailangan kong i-take para maging ganap na akong guro. Ang gusto ko kasi sa public school ako magtuturo at kapag nagkaroon ng pagkakataon ay mag-iibang bansa ako.
Paminsan-minsan ay sumasagi pa rin sa isipan ko si Ate Lisa at palagi kong sinasabi na kapag nakauwi ako sa amin ay pupuntahan ko siya. Pero hindi ko yon nagawa dahil tuwing weekend lang ako nakakauwi sa amin at kapag ganong mga araw ay wala si Ate Lisa sa school. Hindi ko na rin siya napuntahan sa bahay niya dahil sa sobrang saglit lang ako. Kapag umuwi tapos ay aalis din ako at babalik na sa Maynila. One time sa boarding house na tinutuluyan ko sa Maynila ay napanaginipan ko si Ate Lisa. Nasa may harapan kami ng school at bumili raw ako sa kanya ng turon. Nakita ko na nakangiti siya sa akin pero umiiyak siya. Nang tanungin ko kung bakit siya umiiyak ay sinabi niyang masaya siya. Na unti-unti na akong nagiging guro pero malungkot siya dahil sa mami-miss na niya ako. Nagising ako na may luha, Papa Dudut. Hindi ko rin maintindihan kung bakit pakiramdam ko ay meron nakayakap na braso sa akin ng time na yon. Medyo nahihirapan kasi akong huminga at nagtayuan ang mga balahibo ko sa aking braso. Dahil sa panaginip kong yon ay nangako na ako na pupuntahan ko na si Ate Lisa sa bahay nila. Bahala nang kapusin ako ng oras basta makita ko lamang siya. Naisip ko kasi na isang pahiwatig ang panaginip ko na nami-miss na talaga ako ni Ate Lisa. Baka nga iniisip niya na nakalimutan ko na siya. Isang araw bago ako umuwi sa amin ay nakiusap pa ako kay mama na bumili siya ng isang box ng donut at magluto siya ng spaghetti dahil gusto kong dalahan ng mga yon si Ate Lisa at ang mga anak niya. Umaga nang makauwi ako sa amin dahil madaling araw ko bumiyahe ay natulog muna ako kasi inaantok pa ako, Papa Dudut. Sa gitna ng aking tulog ay nagising ako nang narinig ko na may babaeng sumisigaw ng turon ng paulit-ulit. Tumayo ako kasi alam kong si Ate Lisa ang nagmamay-ari ng boses na yon. Nagtataka pa nga si mama dahil sa nagmamadali ako sa paglabas ng bahay. Pero paglabas ko ng bahay ay hindi ko naman nakita si Ate Lisa. Nagtaka ako kasi ilang beses kong narinig ang boses niya, Papa Dudut. Iniisip ko na baka nakalayo na kaagad si Ate Lisa kaya hindi ko na siya nakita. Sinakto ko na lunchtime ako pumunta sa bahay ni Ate Lisa. Pero nang pagdating ko doon ay wala ng tao. Kahit ang mga anak niya ay wala din. Nagtanong ako sa isang malapit na bahay kung nasaan si Ate Lisa at doon ay nalaman ko ang isang balita na talagang dumurog sa aking puso. Ang sabi sa akin ng napagtanungan ko ay mag-iisang buwan nang wala roon ang mga anak ni Ate Lisa. Kinuha na pala ng kapatid ni Ate Lisa ang mga bata. Nang tanungin ko kung bakit ay sinabi sa akin na wala na kasing mag-aalaga sa mga bata dahil namatay na si Ate Lisa. Mahigit isang buwan nang nakakaraan. Nasagasaan si Ate Lisa ng truck habang nagtitinda ito ng turon. Dead on arrival. Hindi na nga raw napaglamayan at diretso libing na dahil yun lang ang sinagot ng driver ng truck tapos ay binigyan lang ng kaunting pera ang mga anak ni Ate Lisa. Ayaw ko pang maniwala sa mga sinabi sa akin, Papa Dudut. Ate, nagbibiro naman yata kayo eh. Paanong patay si Ate Lisa ay narinig ko pa siya na sumisigaw ng turon nang dumaan sa tapat ng bahay namin. Nakatawa ko pang sabi. Totoo ang sinasabi ko. Patay na talaga si Lisa. Kahit kanino ka pa magtanong dyan ay parehas lang ang isasagot sa'yo. Wika ng napagtanungan ko. Unti-unting nag-sink in sa utak ko ang lahat ng sinabi sa akin, Papa Dudut. Tinanong ko kung saan nakalibing si Ate Lisa at mabuti kasi mabait yung napagtanungan ko. Sinamahan pa niya ako. Pagdating sa sementeryo ay inihatid pa niya ako sa puntod ni Ate Lisa at wala yung lapida. Isinulat lamang sa semento ang pangalan ni Ate Lisa at ang birth date at ang araw ng kamatayan niya. Nang makita ko na ang libingan ni Ate Lisa ay napaiyak na ako. Hindi ko man siya kadugo ay talagang hagulhol ang iniyak ko. Panay ang hingi ko ng sorry sa kanya dahil sa hindi ko na siya nabigyan ng oras simula nang magpunta ako sa Maynila. Gusto ko pa sanang magluksa pero kailangan ko nang bumalik sa Manila kinagabihan. Sinabi ko kina mama at ang aking natuklasan tungkol kay Ate Lisa at kahit ang pamilya ko ay nalungkot. Alam kasi nila kung gaano ako kalapit kay Ate Lisa at naging malaking bahagi ito noong ako ay nag-aaral pa lamang ng high school.
Lutang na lutang ako pagdating ko sa boarding house sa Maynila, Papa Dudut. Pero inisip ko na hindi dapat ako magpakalunod sa kalungkutan at baka maapektuhan ang aking pag-review at pagtitake ng exam. Alam ko na hindi matutuwa si Ate Lisa kapag bumalik ako. Simula nang malaman ko na patay na si Ate Lisa ay palagi na akong nakakaramdam ng kakaiba. Lalo na kapag mag-isa lamang ako. Madalas kasi ay late na akong natutulog dahil nagbabasa pa ako at nag-aaral. May isang pagkakataon na habang nagbabasa ako ay may narinig akong sumisigaw ng turon sa labas ng boarding house. Ang nakakakilabot pa ay kaboses yun ni Ate Lisa. Kapag sumisilip naman ako sa bintana ay wala akong nakikitang nagtitinda ng turon na halos gabi-gabi ko yung napapakinggan. Anong sinisilip mo dyan, Yula? Alam mo, ilang gabi na kitang napapansin na palagi kang nasilip sa bintana kapag ganitong oras. Siguro'y dumadaan ang crush mo, no? Panunukso sa akin ng kasama ko sa boarding house na si Emma. May narinig kasi akong sumisigaw ng turon. May narinig ka rin ba? Tanong ko. Turon ng ganitong oras? Wala nang nagtitinda ng turon ng hating gabi. Balud pa pwede. Natatawa ang sagot pa ni Emma. May narinig talaga ako. Pilit ko. Ako ay wala. Siguro'y kaka-review mo yan. Kung ano-ano tuloy ang pumapasok at napapakinggan mo sa utak mo. Ipahinga mo rin kasi ang utak mo, ang sabi pa ni Emma. Sigurado ka bang wala kang naririnig? Ulit ko sa aking tanong. Wala talaga. Ang tahimik nga ng paligid natin. Saka kung meron man akong naririnig, di sana ay lumabas na ako kasi favorite ko ang turon, ang sabi pa ni Emma. Hindi ko alam kung bakit ako lamang ang nakakaparinig ng sumisigaw ng turon tuwing gabi. Naisip ko na baka nagpaparamdam sa akin si Ate Lisa kaya isang gabi bago ako matulog ay isinama ko sa dasal ko si Ate Lisa. Ipinagdasal ko ang katahimikan ng kanyang kaluluwa at sana'y huwag niya akong multuhin kasi matatakotin ako sa mga ganon. Malaking bahagi ko ay parang nawala simula nang mamatay si Ate Lisa. Siyempre marami akong promise sa kanya. Marami akong gustong ma-achieve na gusto ko ay masaksihan niya. Pero hindi na yon nangyari dahil sa namatay na siya. Ang masakit pa sa akin ay may inis ako kay Ate Lisa sa naging huling pag-uusap namin. Nilayasan ko pa nga siya kasi puro kamatayan ang lumalabas sa bibig niya. Feeling ko ay ang tanga ko kasi hindi ko naramdaman na parang nagpapaalam na si Ate Lisa noong huling beses ko siyang nakausap. Kaya ang mga pagpaparamdam ni Ate Lisa sa akin ay naisip ko na makagalit o may tampo siya sa akin. Hindi lang kasi natigil ang pagpaparamdam niya doon sa napapakinggan kong sumisigaw ng turon. Maraming beses na parang nararamdaman ko siya na palaging nakasunod sa akin o kaya ay nasa tabi ko siya. Yung bigla na lamang akong kikilabutan at magtataasa ng balahibo sa braso. May nakapagsabi pa naman sa akin na kapag ganun daw ay ibig sabihin may kaluluwa na malapit sa iyo. Isang gabi nasa boarding house ako noon, nakahiga na ako. Nasa itaas ako ng double deck bed, Papa Dudut. Nagpapantok ako habang nakatingin sa kisame. Medyo magulo pa ang utak ko noon kasi hindi pa rin ako nakamove on kay Ate Lisa. Nang time na yon ay tulog na ang lahat ng kasama ko sa boarding house. Maya-maya ay may narinig akong tumawag sa pangalan ko. Parang pabulong tapos hindi niya masabi ng maayos ang pangalan ko pero sigurado ako na ako ang tinatawag, Papa Dudut. Isa-isa kong tinignan ng mga kasama ko pero lahat sila ay mukhang tulog naman. Nagsalita pa nga ako na kung sino man yung tumawag sa akin ay huwag magbibiro kasi hindi ako natatakot. Baka kasi may iba sa mga kasama ko ang gusto akong takutin. Buwaba muna ako ng higaan ko para magpunta sa banyo. Mabilis lang naman ako, Papa Dudut. Paglabas ko ng banyo ay nagkaroon ng kaunting liwanag sa kwarto dahil sa nakabukas pa yung ilaw sa banyo. At hindi ako nakagalaw na may nakita akong babae na nakatayo sa may tabi ng higaan ko.
Base sa tindig at payat ng katawan niya ay alam kong si Ate Lisa yon, Papa Dudut. Ang nakakatakot lang ay wala siyang mata. Malalim ang mata niya na puro itim. Ilang segundo siyang nakatingin sa akin saka siya naglakad papunta sa sulok kung saan hindi naaabot ng liwanag at doon ay nawala na siya. Binuksan ko ang ilaw sa kwarto para makasigurado kung wala na talaga si Ate Lisa at hindi ko na siya nakita pa. Hindi ko makakalimutan ang gabing yon, Papa Dudut, dahil yon ang gabi na first time kong makakita ng isang multo. Inisip ko na baka nagtatampo pa rin sa akin si Ate Lisa kaya nang umuwi ako sa amin ay dinalaw ko ang kanyang puntod. Nagdala ako ng mga bulaklak at nagtirik ng kandila at ilang buwan ko rin na ginawa yon. Umaasa kasi ako na sa ganung paraan ay makakabawi ako kay Ate Lisa at baka tigilan na niya ako sa pagpaparamdam. Ngunit kahit na anong consistent ko sa pagdalaw sa puntod ni Ate Lisa ay hindi pa rin siya huminto sa pagpaparamdam. Kung hindi ko man siya ma-feel sa paligid ko ay sa panaginip naman siya nagpapakita sa akin. Palagi siyang umiiyak at humihingi ng tulong. Kapag tinatanong ko siya kung paano ko siya matutulungan ay hindi siya sumasagot at puro iyak lamang siya. Ngunit yun naman ay hindi araw-araw. Nagpapasalamat na rin ako kasi hindi araw-araw na nagpaparamdam o nagpapakita sa panaginip ko si Ate Lisa dahil baka kapag ganun ay masiraan na rin ako ng ulo, Papa Dudut. Nagpatuloy ang paggambala sa akin ni Ate Lisa ng ilang taon. Medyo nasanay na nga rin ako. Huminto lang ako nang maging ganap na akong guro. Pinili ko maging teacher sa school kung saan ako nag-high school. Isinantabi ko muna ang pangarap ko na makapagturo sa ibang bansa dahil naisip ko na mas masarap pa rin na turuan ng mga kabataang Pilipino. Sa pagbabalik ko sa school na yon, bilang isang teacher ay maraming memories ang bumalik sa akin. Lalo na ang mga alaala kay Ate Lisa, Papa Dudut. Hanggang sa panahon na yon ay natatandaan ko pa rin ang mga advice niya sa akin at ang lasa ng turon niya na maraming langka. Kapag nga nakikita ko yung gate at pauwi na ako ay naaalala ko si Ate Lisa. Talagang nasabi ko na habang nabubuhay ako ay hindi ko talaga siya makakalimutan. After a year na ako ay nagtuturo sa school na yon ay normal naman ang lahat. Wala namang pagpaparamdam si Ate Lisa at hindi ko na rin siya napapanaginipan. Nagkaroon ako ng boyfriend ng time na yon, si David, isa siyang mechanical engineer. Tuwing uuwi ako ay sinusundo niya ako kapag wala siyang pasok o kaya ay kapag maaga siyang nakapag-out sa trabaho niya. Meron kasi siyang kotse. Isang hapon ay sinundo ako ni David habang nasa sasakyan niya ako ay bigla akong may naamoy na turon na may langka. Naalala ko nga agad si Ate Lisa kasi gano'n na gano'n ang amoy ng turon na binibenta niya sa akin. Yung mas nangingibabaw yung mabangong amoy ng langka. May turon ka bang binili? Nakangiti kong tanong kay David. Nakwento ko kasi sa kanya na paborito kong merienda ay turon lalo na kapag si Ate Lisa ang nagluluto. Turon? Wala hindi ka naman nagsabi na gusto mo. Saka saan ako bibili ng turon? Nagtatakang tanong pa ni David. Sure kang wala, may naamoy kasi akong turon dito sa kotse mo. Sambit ko. Paanong mag-aamoy turon ang sasakyan ko? Hindi naman langka o banana ang scent ng air freshener ko. Alam mo, nagugutom ka lang siguro. Kumain na tayo sa labas, later na kitang iahatid sa inyo after nating mag-dinner. Ang natatawang wika pa ni David. Kinulit ko si David at baka may tinatago siyang turon pero wala raw talaga. Kung meron man ay ibibigay naman daw niya sa akin. Isa pa'y walang naaamoy na turon si David. Ako lang ang nakakaamoy, Papa Dudut. Bigla akong kinilabutan dahil sa nagkaroon ako ng feeling na nagpaparamdam ulit si Ate Lisa sa akin. Alam ni David ang lahat tungkol kay Ate Lisa at ang nangyari sa akin after na mamatay ni Ate Lisa. Habang kumakain kami ng gabi na yon ay sinabi ko sa kanya na may pakiramdam ako na nagpaparamdam ulit si Ate Lisa. At yung amoy ng turon sa sasakyan ni David ay isang sign. Pinayuhan ako ni David na dalawin ko ulit si Ate Lisa sa puntod nito at baka nami-miss na ako. Sinunod ko ang sinabi ni David, taon na rin kasi ang binilang simula ng huling beses na napuntahan ko ang puntod ni Ate Lisa kaya pagdating ng Sunday ay pumunta ako sa sementeryo at nagdala ng bulaklak at kandila para kay Ate Lisa.
Nalungkot ako nang makita ko na wala pa rin palang lapida ang puntod niya. Kaya habang kinakausap ko siya ay pinangako ko sa kanya na pagagawan ko siya ng magandang lapida, total ay kumikita na ako ng time na yon. 1 week lang ang binilang ay napalagyan ko na ng lapida ang puntod ni Ate Lisa. Ate Lisa, nalagyan na kita ng magandang lapida ha. Sana naman ay huwag mo na akong pagparamdaman at magpakita sa akin. Alam mo na matatakotin ako, hindi ba? Pabiro kong sabi habang nasa harapan ako ng puntod ni Ate Lisa. Akala ko'y okay ng lahat pero hindi pa rin pala, Papa Dudut. Habang nasa bahay kasi ako ay naamoy ko ang turon na maraming langka. Hindi ko na lang sinabi kina mama at baka pati sila ay matakot na kagaya ko. Minsan habang natutulog ako ay bigla akong nagigising ng 3:00 ng madaling araw. Mag-isa lamang ako sa kwarto dahil simula nang magkaroon ako ng work ay nagpagawa ako ng sarili kong kwarto sa ibaba para kapag gumagawa ako ng lesson plan ay walang makakaistorbo sa akin. Dati kasi kasama ko sa kwarto yung isa kong kapatid. Sa dami ng oras na pwede akong magising ay hindi ko alam kung bakit 3:00 pa ng madaling araw, Papa Dudut. Tapos ang bigat ng pakiramdam ko na parang gusto kong umiyak. Kahit na wala naman akong dahilan para umiyak. Hanggang sa muling nagpakita si Ate Lisa sa akin sa pangalawang pagkakataon. Nakatayo siya malapit sa bintana ng aking kwarto. Gusto ko sanang itanong sa kanya kung bakit siya ulit nagpakita sa akin pero inunahan ako ng takot. Tumakbo ko palabas ng kwarto ko at nakisiksik muna ako sa kwarto ng kapatid ko. Hindi ko sinabi sa kanya ang totoong dahilan kung bakit ako umalis ng kwarto ko. Ang sinabi ko na lamang ay namiss ko siyang katabi sa pagtulog. Buong linggo akong nag-isip dahil sa muling pagpapakita sa akin ni Ate Lisa. Naroon na naman yung pakiramdam ko na nasa tabi ko siya palagi. Maging sa pagtuturo ko ay lutang ako kasi hindi ako makapag-concentrate sa ginagawa ko dahil kay Ate Lisa. Kinausap ko ulit si David tungkol kay Ate Lisa at kahit siya ay kinilabutan ang sabihin ko na nagpapakita sa akin si Ate Lisa. Ang sabi sa akin ni David ay baka merong gustong sabihin sa akin si Ate Lisa kaya nagpakita ulit ito sa akin. Hindi ko alam pero ng time na magkausap kami ay sumagi sa utak ko ang mga anak ni Ate Lisa na umuwi sa probinsya nila. Na-curious ako bigla kung ano nga ba ang lagay nila at kumusta na sila. Ang ginawa ko ay bumalik ako sa lugar kung saan dating nakatira si Ate Lisa at kinausap ko yung napagtanungan ko dati kung alam niya kung saan ba ang eksaktong lugar na inuuwian ng mga anak ni Ate Lisa. Ang nasabi niya lang sa akin ay ang barangay at bayan ng probinsya kung saan ay umuwi ang mga anak ni Ate Lisa. Nag-leave ako ng ilang araw para mapuntahan ang lugar na yon. Sinamahan ako ni David para meron akong driver. Talagang todo suporta siya sa akin ng time na yon, Papa Dudut. Dumiretso kami sa barangay hall ng lugar kung saan ay nakatira ang anak ni Ate Lisa. Sinabi ko ang buong pangalan ng panganay na anak ni Ate Lisa sa babaeng naroon at agad niyang natukoy ang tirahan ng mga ito. Pinasamahan pa nga ako sa isang tanod. Nang marating namin ni David ang bahay na sinasabi kung saan nakatira ang kapatid ni Ate Lisa na siyang kumupkop sa anak ni Ate Lisa ay agad kong nakitang panganay na anak ni Ate Lisa. Dalagang-dalaga na siya ngunit payat. Hindi ganong kalaki yung bahay at pumasok kami at nakita ko rin ng iba pang mga anak ni Ate Lisa na sobrang papayat. Natatandaan pa ako ng panganay ni Ate Lisa na itatago ko sa pangalang Jenny. Ako raw yung nagpabaon sa nanay nila ng maraming pagkain dati. Sobra akong naawa sa kanila kasi ang papayat nilang magkakapatid. Nang tanungin ko si Jenny kung kumusta sila sa poder ng tita nila ay nagtaka ako kasi bigla siyang umiyak. Sinabi niya sa amin ni David na sinasaktan sila ng tita nila at ng asawa nito. Imbes na pag-aralin ay ginawa raw silang mga utusan at kung minsan ay hindi sila pinapakain. Ipinakita ni Jenny ang mga pasa nilang magkakapatid at may paso pa sila ng sigarilyo ni Jenny. Hindi na ako nag-aksaya pa ng oras at pinag-impake ko na sina Jenny. Nagpatulong kami sa barangay upang mailagay sa DSWD sina Jenny. Hindi ko kasi talaga kayang kupkupin ang mga bata. Malaking responsibilidad kasi yon at ayokong nasa akin nga sila pero hindi ko naman maibibigay ang pangangailangan nilang magkakapatid. Kaya humingi ako ng tulong noon sa gobyerno.
Tinanong ko si Jenny kung gusto niyang makulong ang tita niya at ang asawa nito. Ang sabi ni Jenny ay ayaw niya. Kawawa raw ang mga pinsan niya kapag nakulong ang nanay at ang tatay ng mga yon. Ang gusto lang niya ay makaalis sila sa poder ng tita niya na nangyari na naman ng dahil sa akin. Umanga ako sa kabaitan ni Jenny at manang-mana siya kay Ate Lisa. Sa natuklasan ko na kalagayan ng mga anak ni Ate Lisa ay doon ko na-realize ang dahilan ni Ate Lisa kung bakit siya nagpaparamdam at nagpapakita sa akin. Gusto pala niya na tulungan ko ang mga anak niya. Alam ko rin na noong time na bigla ko naisip ang mga anak niya ay siya ang bumulong sa akin, Papa Dudut. Ngayon ay tapos na sa college ang panganay na anak ni Ate Lisa, habang ang iba ay patuloy na nag-aaral. Kahit paano ay tumutulong na ako ng pinansyal sa mga anak ni Ate Lisa, lalo na sa kanilang eskwelahan, Papa Dudut. Hindi na rin nagparamdam sa akin si Ate Lisa kahit na kailan. Alam ko kung nasaan man si Ate Lisa ngayon ay masayang masaya siya dahil nasa mabuti ng kamay ang mga anak niya at kagaya ng pangarap niya noong buhay pa siya ay makapagtatapos ng pag-aaral ang lahat ng mga anak niya. Until now, turon pa rin ang paboritong merienda ko, Papa Dudut. Kapag nga kumakain ako noon ay naluluha ako kasi naaalala ko si Ate Lisa. Ngunit para sa akin ay wala nang tatalo sa turon ni Ate Lisa na maraming langka. Lubos na nagmamahal, Yula. Mapalad ka kapag nakatagpo ka ng isang tao o kaibigan na dadalhin ka sa tamang landas. Yung kahit na hindi mo siya kadugo ay meron siyang malaking concern sa iyo. Lalo na kung sila yung naniniwala sa iyo noong nasa ibaba ka pa. Sila yung mga taong dapat na iniingatan natin. Sila yung mga taong hindi natin dapat binibitawan hanggang sa maabot natin ang ating tagumpay. Pahalagahan natin ang mga ganitong tao dahil malalaman mo lamang ang importansya nila kapag sila ang nawala sa iyo. Maaaring ang ilan sa atin ay merong Ate Lisa sa buhay o tayo mismo ay si Ate Lisa. Huwag tayong magsasawa na magbigay ng magandang payo sa ibang tao, lalo na sa mga nangangailangan ng paggabay. Huwag kalimutan na mag-like, share and subscribe. Hanapin din po ang Kaistorya YouTube channel. Nakasubscribe ka na ba? At sa Papa Dudut Vlogs. Maraming salamat po sa mga subscribers. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.